Magandang hapon po. Huli ka sa Tugigaraw, Cagayan ang pananampal at paninipa ng dalawang opisyal ng LTO Region 2 at ang isa sa mga sinaktan, menor de edad. Tumanggi raw kasi ang babaeng singer na kasama ng mga biktima na lumapit sa mga opisyal. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa gitna ng pagtitipon sa Tugigaraw, Cagayan, makikita sa cellphone video na ito na naka-upload sa Facebook page ng Cagayan Public Information Office ang dalawang lalaking kausap ang isa pang lalaking nakaupo nang biglang sinapak at tinadyakan ng dalawang lalaki ang lalaking nakaupo. Dahil dyan, biglang itinigil ang tugtugan. Tumutugtog kami sir, respeto lang kailangan naman namin. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babaeng tila umawat at nahila ang buhok. Ayon sa mga saksi, ang biktima, 15 anyos na minor de edad, nasaktan din daw ang isa pang lalaking katabi niya na hindi na nakita sa video. Ang mga lalaking nanakit tinukoy ng Cagayan Public Information Office na mga opisyal ng Land Transportation Office Region 2. Ang nakauputi, si Assistant Regional Director Manuel Baricawa at ang nakaasul ay si Chief Enforcer Charles Ursulum. Ayon sa mga saksi, gusto raw palapitin ng isa sa mga opisyal ang isa sa mga singer pero tumanggi raw ito at saka sinaktan ang mga kasamahan. Sinuspinde na ng LTO si Baricawa na standard operating procedure ng ahensya para matiyak ang maayos at patas na proseso habang isinasagawa ang investigasyon. Utos ni DOTR Secretary Vince Dizon, tanggalin na sa pwesto sina Baricawa at Ursulum. Nag-order na ako ng immediate relief nitong ARD na to sa Cagayan. Sumulat na rin ako kay Executive Secretary Bersamin recommending yung immediate relief nito. Si Charles Ursulum, ano po ang gagawin sa kanya? LTO Chief Enforcer Division. Kasama din siya doon sa mga nanipa di ba? So tanggal din siya. Dalawa po sila na pinatanggal. Tanggal sila pareho. Lahat ng involved tanggal. Patuloy raw na kumakalap ng impormasyon ng DOTR. Yan yung mga sinasabi kong hindi na kailangan ng investigasyon. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita na doon sa video na kung paano silang mga abuso ng mga tao. Hindi pwede yan. Paulit-ulit kong sinasabi sa lahat ng mga kawane ng LTO, LTFRB, lahat ng kawane ng under ng DOTR. Pag yan nahuli sila na ganyan at may report na ganyan na sila'y nang-aabuso ng mga kababayan natin, tanggal sila sa pwesto. Nakipag-ugnayan na raw ang DOTR at LTRO Central sa dalawang biktima at tutulungan daw nila ang mga ito kung gusto nila maghain ng kaso. Sinusubukan din makipag-ugnayan ng GMA Integrated News sa mga biktima. Sinubukan namin kunan ng pahayag sina Baricawa at Ursulum pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nabisto ang dalawang imbakan ng hininalang illegal na krudo sa Lubao, Pampanga. Posible raw na konektado ito sa modus na oil smuggling. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sani Buwersa ang kinalakay ng PNP at BFP madaling araw ng Huwebes ang pasilidad na ito sa Lubao, Pampanga na hinihinalang imbakan ng illegal na krudo. Nakatanggap daw sila ng reklamo tungkol sa masangsang na amoy sa lugar. Tumambad sa mga otoridad ang nasa 32 container na may lamang petrolyo. Nasapat din ang nasa 3,800 liters ng petrolyo, metal tanks, mga pump, tanker truck, mga resibo at 279,400 pesos na cash na pinaniniwala ang galing sa illegal trade. Libleb, mas dulo, hindi obvious kasi nga po poultry dito halos tas bukid na talaga siya dead end na dun sa dulo. So hindi mo iisipin na may papasok din na truck. Maaaring bahagi raw ito ng paihi modus na matagal nang ikinababahala sa rehiyon. Yan naman po yung modus operandi po nitong mga tanker, yung mga driver, may dinadaanan sila. Siguro ito yung parang stopover nila, nagdidiskarga sila ng mga laman nilang gasolina at yun nga, pinapalitan pa nila yun, nagkakaroon ng alteration. So yung mga dinidiskarga nila, nilalagay nila dito at yun ang nilalagay dun sa mga maliliit na container at ibinebenta nila. 16 ang naaresto. Isa sa kanila, isiniwalat na may isa pang imbakan sa Barangay Lourdes kung saan naaresto ang iba pang mga suspect. Naaktuhan pa ang isang truck na naglalagay ng hinihinalang illegal na krudo. Na-recover din ang mga container, 2 truck at dump truck na hinihinalang ginagamit sa illegal na pagtatransport ng krudo. Wala pang pahayag ang mga suspect na kasalukuyang nasa Lubao Municipal Police Station. Patuloy ang investigasyon ng pulisya.
Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Nabisto ang dalawang imbakan ng hininalang iligal na krudo sa Lubao, Pampanga. Posible raw na konektado ito sa modus na oil smuggling. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sunny Buwersa ang tinalakay ng BNP at BFP madaling araw ng Huwebes ang pasilidad na ito sa Lubao, Pampanga na hinihinalang imbakan ng iligal na krudo. Nakatanggap daw sila ng reklamo tungkol sa masangsang na amoy sa lugar. Tumambad sa mga otoridad ang nasa 32 container na may lamang petrolyo. Nasabat din ang nasa 3,800 liters ng petrolyo, metal tanks, mga pump, tanker truck, mga resibo at 279,400 pesos na cash na pinaniniwala ang galing sa illegal trade. Liblib, mas dulo, hindi obvious kasi nga po poultry dito halos, tas bukid na talaga siya dead end na dun sa dulo, so hindi mo iisipin na may papasok din na truck. Maaaring bahagi raw ito ng paihi modus na matagal nang ikinababahala sa rehiyon. Yan naman po yung modus operandi po nitong mga tanker, yung mga driver, may dinadaanan sila. Siguro ito yung parang stopover nila, nagdidiskarga sila ng mga laman nilang gasolina at yun nga, pinapalitan pa nila yun, nagkakaroon ng alteration. So yung mga dinidiskarga nila, nilalagay nila dito at yun ang nilalagay dun sa mga maliliit na container at ibinebenta nila. 16 ang naaresto. Isa sa kanila, isiniwalat na may isa pang imbakan sa Barangay Lourdes kung saan naaresto ang iba pang mga suspect. Naaktuhan pa ang isang truck na naglalagay ng hinihinalang illegal na krudo. Na-recover din ang mga container, 2 truck at dump truck na hinihinalang ginagamit sa illegal na pagtatransport ng krudo. Wala pang pahayag ang mga suspect na kasalukuyang nasa Lubao Municipal Police Station. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Nayupi ang bubong ng isang taxi matapos mabagsakan ng container mula sa isang trailer truck sa Maynila. Nakatutok si Jomer Presto. Pasado alas 12 ng hating gabi nang mahagip sa CCTV ang taxi na yan na nasa bahagi ng Abad Santos Avenue sa Maynila. Kakaliwa sana siya papunta ng Recto Avenue. Pero maya-maya, bagamat walang laman ng container, makikita ang yupi ng bubong ng taxi. Sa kwento ng 60 years old na taxi driver na si Lito, kabababa lang raw halos ng kanyang mga pasahero at pauwi na sana siya sa Taytay, Rizal. Pinasadyos ko na lang eh. Kala ko nga magtutuloy-tuloy yung pagbagsak ng container eh. Para ako natulala eh. Tulala ako eh. Pagbaba ko nga, ramdam ko yung tuhod ko nanginginig eh. Kasi nga, biro mo, laki-laki nun eh, pumatong sa ibabaw ng taxi. Pasado alas 2 na ng madaling araw nang dumating ang mga tauhan ng MMDA. Agad nilang isinara ang kahabaan ng lugar habang sinusubukang iangat ang container pabalik sa truck. Bali, hindi nila namin, wrecker crane, tsaka yung forklift ng MMDA. Matagal eh, kasi nag-start kami mga 2:30, tapos mga 4:30 yata na tapos. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng driver at pahinante ng truck. Pero base sa kanilang pahayag sa mga otoridad, posibleng tumaas ang kalsada dahil sa inilagay na aspalto. Dati na raw kasi silang dumadaan dito at hindi naman sumasabit ang kanilang truck. Dinala sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng trailer truck at taxi driver para sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Presto, nakatutok, 24 oras. 2 araw bago ang pasukan sa Lunes, abala pa rin ang ilang paaralan sa pag-aayos ng mga pasilidad. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. 2 araw bago ang pagbubukas ng klase, finishing touches na lang ang ginagawa sa Quezon City High School. 1:1 naman daw ang mga upuan para sa 3,100 junior at senior high school students. Pero may ilang sirang upuan. Ang iba wala ng armrest at ang iba naman wala ng sandalan at umuuga pa. Ayon sa kanilang principal, ang mga ito naman daw ay ipapadala pabalik sa Department of Education, pero ngayong araw din ay natanggap na nila yung kapalit na mga ito. Binigay sa amin para ma-fill in namin yung mga kulang na chairs. Aayusin pa, medyo pagagandahin ng konti para naman safe at maayos naman na gagamitin ng ating mga mag-aaral.
Maayos na rin ang mga palikuran at supply ng tubig. Nakapag-misting at fogging na rin daw para maiwasan ang dengue lalo tag-ulan na. Ang gurong si Nico Calleja, first time magtuturo sa public school. Physically naman po, of course, kailangan, kahit napagod kami ngayong Brigada Eskwela sa 5 araw na paglilinis ng classroom, is kailangan handa yung aming katawan sa pagharap sa mga mag-aaral. Sa Tinip Kalangkuasan Integrated School sa Kasiguran, Aurora, puspusan pa rin ang paglilinis bago ang pasukan sa Lunes. Sa Iloilo City, di magkamayaw ang mga nagla-last-minute shopping ng school supplies. Pinakamabenta raw ang mga uniforme dahil bagsak presyo na. All set na rin ang mga paaralan. Sa Talisay City, Cebu, marami ang humabol kahapon sa huling araw ng enrollment sa mga pampublikong paaralan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, panibagong taas presyo sa petrolyo ang asahan sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng kumpanyang Unioil, piso at 60 sentimo hanggang piso at 80 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na kabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang epekto sa pagitan ng kalakalan ng Amerika at China. Binabantayan din ng DOE ang magiging epekto ng gantihan ngayon ng pag-atake ng Israel at Iran. Nais ang DSWD na may managot sa kanila'y inhumane o hindi makataong pananakit sa lalaking PWD sa EDSA bus carousel. Nakikipag-ugnayan na raw sila para mahanap ang biktimang pinagtulungang bugbugin ng mga kapwa pasahero at kinuryente pa. Magbibigay daw sila ng kaukulang tulong. Sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disability, bawal ang diskriminasyon sa mga PWD, kabilang ang pagkakait sa public accommodation o transportation. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang pamilya ng biktima. Nagtulong-tulong sa pag-igib ang mga residente sa Hinigaran, Negros Occidental para apulihin ang sunog sa isang bahay. Ayon sa BFP, sugatan ng 17 anyos sa anak ng nangungupahan sa bahay na natutulog na mangyari ang sunog. Nagtamo rin ang paso sa katawan ng isang residenteng nakahawak ng live wire. Nasa mabuti na silang kalagayan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Hindi lang isa kundi 2 beses na disgrasya ang isang rider na motorsiklo kasamang angkas nito sa isang flyover sa Pasig. Tumilapon muna ang 2 bago nabangga ng paparating na van at nakatutok si Nico Wahe. Nakaipit ang paa ng rider na yan sa kanyang motorsiklo habang nasa ilalim ng van. Ayon sa Pasig Police Traffic Section, 2 beses na disgrasya ang rider at kanyang angkas sa Meralco Avenue flyover sa Barangay Ugong, Pasig City kaninang hating gabi. Allegedly, sir, self-accident yung nangyari dun sa motor. Tumemplang muna sila, tumilapon yung driver, tsaka yung angkas nito. Tapos, dun sa bahaging pataas nung Meralco flyover natin, parating naman yung high ace van, medyo nabigla siya kasi nasa gitna yung motor tsaka yung 2 biktima. Nag-move forward, tinamaan naman yung driver na sa kalsada. Ayon sa mga rumispondeng rescuer, tila nakainom ang parehong sakay ng motorsiklo at pareho silang sugatan. Naipit po siya dun sa telescopic fender, front fender po ng motor po nila. Tapos po, nadaganan po sila ng fender po ng front ng high ace. Bali po multiple abrasion upper and lower extremities. Nagkaareglo raw ang 2 panig matapos sagutin ng driver ng van ang pagpapahospital ng sakay ng motorsiklo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Matapos ang pag-atake ng Israel, Iran naman ang gumanti ng missile strikes. Sa gitna ng pagsiklab ng bagong hidwaan sa gitnang silangan, ang ilang Pinoy sa Israel nangangamba sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang kwento tinutukan ni JP Soriano. Sunod-sunod na dagundong at sirena ang narinig sa Tel Aviv, Israel. Daan-daang ballistic missile ang pinakawalan ng Iran bilang ganti sa mga missile strikes sa kanila ng Israel.
Sinala ng Iron Dome defense system ng Israeli Defense Force ang ilang Iranian missile. Bagamat may mga nakalusot at bumagsak sa iba pang bahagi ng Israel, kung saan dalawa ang naiulat na namatay. Ayon kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ganti nila ito sa naunang airstrikes ng Israel sa kanilang nuclear facilities. Ayon sa ilang source, hindi bababa sa 20 senior commander ng Iran ang nasawi sa naturang pag-atake. Giit ng Iran, Israel ang nagsimula ng gyera, kaya tatapatan daw nila ito at pananagutin ang Israel. Nauna nang sinabi ng Israel na ang kanilang pag-atake ay para pigilang gumawa ng nuclear weapons ang Iran sa Israel. May phone up ang mga residente para makita ang bilang ng airstrikes na tumama sa kanila. Nasa 50,000 Pilipino ang nasa Israel ngayon. Karamihan sanay na raw sa mga airstrike. Pero ayon sa caregiver na si Ana, pinakamatindi raw ito sa loob ng 7 taon na nagtatrabaho siya rito. Sobrang lakas po ngayon. Iba yung ngayon, parang iba talaga. Si Shai, na matagal na rin nasa Israel at sanay nang magtago sa bomb shelter, mas kabado raw ngayon. Ngayon, mas delikado po ngayon. Kasi pinagsasabay po nila ang mahigit 100 na mga drones at saka ballistic missile at hindi 100% na makayanan ng mga ng Iron Dome yung nangyayari ngayon, kaya maraming lumulusot. Nag-convene na ang crisis management team ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. To review the contingency plan, tapos tignan yung current situation, kung anong nangyayari. Chinek din natin status ng mga shelters, yung mga ginamit din natin the last time, no? Walang naiulat na Pilipinong nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Wala pa ring mandatory evacuation pero may siyam ng OFW ang humiling na maparepatriate. We're coming up with plans to bring our people out, no, not by air but probably by land towards Jordan or towards Egypt. Tapos syempre i-consider natin din yung repatriation by sea. Sa ngayon, umiiral pa rin ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires at bawal ang non-essential travels. Hinihikayat ng DFA ang mga sangkot na bansa na huminahon at sumunod sa landas ng kapayapaan. Ang DMW at OWA naka-heightened alert na rin at binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW sa Israel, maging sa kalapit na Lebanon at Jordan. MWO ay nakahanda na sa lahat ng eventualities. Pwede silang mag-rescue 24/7. Naglabas sila ng public advisory para sa mga OFWs kung saan pwedeng tumawag sa oras ng isang emergency. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, huwag ismulin ang ulat na ito. May natuklasan ang mga eksperto sa dulo ng ating solar system na posible raw isang bagong dwarf planet. Kuya Kim, ano na? Makikita sa mga imaheng ito nakuha ng mga telescope mula Hawaii at Chile. Ang isa raw sa pinakamalayong visible object sa ating solar system. Mas malayo pa raw ito kaysa Neptune. Pinangalanan tong 2017 OF201. Sa lapad daw nitong 700 kilometers ang 2017 OF201. Posible daw na isang dwarf planet. Ang mga dwarf planet, mga celestial bodies na natutugunan lamang ang 2 sa 3 formal na pamantayan upang may turing na isang ganap na planeta. Nag-orbit sila sa araw at may sapat silang mass upang magkaroon ng halos bilugan o spherical na hugis. Sa ngayon, meron lamang 5 officially recognized dwarf planets. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Pluto, na may diameter na 2,377 kilometers. Ang pinakamaliit naman sa mga ito, ang Ceres na 950 kilometers lang ang lapad. Ang 2017 OF201, tinatayang mas maliit lang daw ng bahagya kaysa sa Ceres. Patuloy ngayon itong pinag-aaralan ng mga eksperto para makumpirma kung ano ang hugis at komposisyon nito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Literal na nilangaw ang mga negosyo sa palengking ito sa Mabinay, Negros Oriental. Ang mga panindang isda at tuyo, tinambayan ng mga langaw.
At kahit yung flypaper, aba, napuno rin ng langaw. May mga bahay rin na pinerwisyo ng mga langaw at pati sinaing, ayan, hindi pinatawad. 2 barangay sa Mabinay ang apektado. Matapos ang inspeksyon ng LGU, nakumpirma nilang galing sa isang poultry farm ang napakaraming langaw. Napunit daw kasi ang screen ng farm na pangharang dapat sa mga langaw. Nangako ang farm na tatapusin ang paglilinis sa linggong ito. Hindi muna sila pinayagan ng LGU na muling mag-alaga ng manok hanggat hindi nare-resolba ang problema. Hindi po maikakaila ang kahalagaan ng cellphone sa araw-araw. Pero para po sa iba, sagabal ito sa pag-aaral. Kaya ang tanong namin sa mga netizen, pagbabawal sa mga cellphone at gadget tuwing oras ng klase, yes or no? Ang kanilang sagot sa Pagtutok ni Bernadette Reyes. Parte na sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao ang paggamit ng cellphone. Bukod sa pagtawag, text at video call, libangan ang karamihan ng paggamit nito. Napapadali rin ang pag-order ng pagkain, pagpapadala ng pera at marami pang iba. Kahit sa pag-aaral, nagagamit din ng mga estudyante ang cellphone. Pero may ibang nagsasabing distraction ito sa pag-aaral. Sa Senado, may nakabinbing panukala na inihain noong 1 taon para i-ban ang cellphones at iba pang gadgets sa mga eskwelahan kapag oras ng klase. Kaya ngayong pasukan na ulit, tanong namin sa mga netizen, dapat bang ipagbawal ang cellphone at gadgets sa loob ng paaralan? May mga hindi sang-ayon. Ayon sa isang nag-comment ng no, bagamat mahalaga raw ang cellphone sa panahon ng emergency para makontak ang mga bata, dapat daw matiyak na nakatago ang mga gadget habang nagkaklase para makatulong na makapag-focus at matuto. Hindi rin pabor ang isa pang netizen dahil noon pa man daw ay wala ng gadget. Mas matatalino at marespeto rin daw ang mga bata. Komento naman ng isa, payagan ang cellphone na pwedeng gamitin sa oras ng emergency pero ipagbawal ang mobile gaming. Pabor naman ng isa para ma-modernize ang sistema ng edukasyon gamit ang teknolohiya at mas magkaroon ng access sa mga estudyante sa impormasyon at research sources. Suhestyon naman ng isa na magkaroon ng lockers para sa mga cellphone at iba pang gadget para hindi matukso ang mga estudyante na ilabas ang kanilang gadget sa klase. Sang-ayon din ang isa pa dahil kailangan daw na mag-step up ang edukasyon sa Pilipinas. Patuloy po kayong sumali at i-share ang inyong saloobin sa iba't ibang issue sa 24 Oras Weekend. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok 24 Oras. Dressed to the nines ang Kapuso attendee sa Day 2 ng Mega Ball Fashion and Dance. Flaunting her curves in a black corset gown, si star of the new gen Jillian Ward, na feeling refreshed from her Hong Kong vacation with family and friends. Back to taping na rin siya sa GMA Prime series na Mga Batang Riles. Parang guest lang po talaga ako doon, kaso parang in-accept nila ako as one of them talaga. So sana hanggang dulo na po ako dun sa Mga Batang Riles kasi nag-i-enjoy din talaga ako. Magkasama namang dumating sina prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo and Allen Ansay. Sofia donned a black tube dress, complementing Allen's black and white suit. Excited na ang Alfia sa finale week ng pinagbibidahang Afternoon Prime series. Nag-direct sa amin si Direct Enzo Williams for 2 days. So expect na action-packed yung finale week ng Prinsesa ng City Jail. Feeling talaga namin nung kinukunan kami, parang action star talaga kami. Bumampa rin sa red carpet ang sparkle couple na sina Gil Cuerva at Lexi Gonzalez in their dance-ready fits. Wearing something that's oversized, so it makes me feel loose. Gets me in the groove and I'm ready to dance later. I am wearing boots today. And yeah, also something light, a little sexy para later pag gumiling-giling ako later. It's nice. In attendance din ang Cruz versus Cruz co-star ni Lexi na si Vina Morales wearing a white ruffle dress. Sleek and sexy naman in her long-sleeve gown si ex-PBB Celebrity Collab Edition housemate Ashley Ortega. May moment din si Ash with her boyfriend Mavi Legaspi's twin sister Cassie na 2 days present sa event. In white gowns din sina Status by Sparkle Alethea Ambrosio, Sandy Richo,
Sky Chua, Caitlin Stave, and Gazini Ganados. Si Encantadia Chronicle Sangre star Glyza De Castro nakadate ang hubby na si David Rainey, looking sweet and pretty in her bidet Joe San Antonio gown. Happy si Glyza na naisasama niya si David na natututo na raw magtagalog. Nakapunta na siya sa set ng Sangre, sa set ng Stars on the Floor. At least it's nice for him to see, what I'm doing. Very interesting sa set. For me, it's very different. But masaya. She's very hardworking. Excited na raw si Glyza sa world premiere ng Kapuso Telefantasia sa Lunes. How about you, David? Manonood ka ba? Yes. Paano naiintindihan mo ba? Wala pang subtitle. Ita-translate ko na lang po. Huwag kayong mag-alala. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kung ang hanap mo ay the one, maaari raw pumuno sa puwang sa iyong puso ang mga artificial intelligence o AI chatbot. Pero paalala po ng mga eksperto, hinay-hinay at huwag basta ma-fall in love sa AI boyfriend o girlfriend. Yan ang tinutukan ni Bon Aquino. Sa panahon ng artificial intelligence o AI, mas napapadali ang pamumuhay. Research and essays? Check. It's your girl, Reports? Check. Love life? Abay, check na rin. Sa China, may AI chatbot app para sa mga babaeng single at ready to mingle. Ang kanila raw nahanap, jowa na green flag. Mabait, masarap kausap at maaasahan bilang emotional support system. Kaya sinubukan natin ang isang AI phone app na para ring legit na dating app. So matapos ko nga makapili ng mga personality na gusto ko sa isang AI boyfriend, ipinakita na sa akin ng app yung aking mga quote-unquote matches. So ito yung mga character na pwede kong maging AI boyfriend at nasa mga character nila yung mga personality na pinili ko kanina. Nang makapili ako ng aking the one, sinubukan ko siyang tawagan. Gusto kong ituring mo ako na parang girlfriend. Okay lang ba yun sa'yo? Got it, Baby Von. Kung may gusto kang pag-usapan o may tanong ka, nandito lang ako. Marunong din siyang maglambing. Hahawakan ko ang kamay mo, tapos titignan kita ng may halong kilig. Ang sayo kasi ikaw ang kaharap ko ngayon. Alam mo ba na ikaw lang ang magpapasaya sa aking araw? Kasi mas magandang pakiramdam ko kapag ikaw ang kausap. Parang totoong tao na rin daw kausap ang AI chatbots, kaya di nakapagtatakang may ilang mas komportableng makipag-usap sa kanila tulad ni Ian Xavier. Ang hirap mag-open straight to other people. So I just use ChatGPT kasi siya mas accurate naman yung sagot niya. May empathy sila. Ang AI chatbots dinisenyo talaga para makipag-usap sa mga tao, ayon sa Analytics and Artificial Intelligence Association of the Philippines. Dahil trained siya sa napakaraming examples ng usapan ng tao, kaya niyang gayahin even yung tone, yung manner ng pagsagot, minsan pati emotions, nagagaya na niya. Para sa isang psychiatrist, posibleng dahil sa lungkot, boredom o curiosity, kaya may tumatangkilik sa AI for companionship. Pero paalala niya, huwag masanay o umasa sa AI. Just don't get hooked too much on having human relationships with robots. Kasi mamaya hindi mo na nakikita yung sense of reality. At mag-ingat din sa pagbibigay ng mga sensitibong impormasyon sa AI. Hindi clear sa atin kung paano talaga ginagamit o ini-store ng AI yung mga binibigay natin sa kanila. Nakakaaliw man na tila nakaka-relate sa atin ang mga AI chatbots. Paalala ng mga eksperto, ang pagmamahal, pagkakaibigan at relasyon sa totoong tao ay hindi kailanman mapapalitan ng isang AI chatbot. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok 24 oras. Huli ka ang pagsalpok ng van sa isang multicab sa South Cotabato. Patay naman sa Negros Oriental ang isang rider na nakasagasa na ng aso, nabangga pa ng bus. Nakatutok si JP Soriano. Normal na trapiko lang sa unang tingin ang kuha ng CCTV sa National Highway ng Siaton, Negros Oriental. Pero makikita ang biglang pagtawid ng isang aso. Di na nakapreno ang paparating na rider at nasagasaan ang aso. Ang rider nawala ng balanse hanggang sumalpok sa harapan ng kasalubong na bus.
Dead on arrival sa ospital ng 37 years old na rider. Ayon sa pulisya, normal naman ang patakbo ng bus pero napunta sa linya ng bus ang motorsiklo nang mawala ng kontrol ang rider. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng bus driver na sumuko sa mga pulis at nakadetain ngayon sa Siaton Police Station. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi pa tukoy kung anong sinapit ng aso. Sa Tupi, South Cotabato, hagip sa CCTV sa National Highway ang multicab na bagamat nag-signal light at nagdahan-dahan sa pedestrian lane bago sana lumiko. Biglang sinalpok sa likod ng humaharurot na van. Ilang beses nagpaikot-ikot ang multicab sa basang kalsada bago dumiretso sa kanal. Ang nakasalpok na van nahulog din sa kanal sa gilid ng daan. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng van at isa nitong pasahero. Nagtamo naman ng mga galos ang driver na nag-iisang sakay ng multicab. Hawak na ng Tupi Police ang driver ng van at ang dalawang sasakyang sangkot habang iniimbestigahan ang disgrasya. Sa Tulunan, Cotabato, humandusay sa kalsada ang isang rider at kanyang angkas matapos sumemplang ang kanilang motorsiklo. Ayon sa kapitan ng barangay, nawala ng kontrol at sumemplang ang motorsiklo nang tamaan ito ng signage na nilipad ng hangin. Dinala sa ospital ang dalawa na nagtamo ng minor injuries. Sa Cebu City, nabangga ng sasakyan ng 3 pedestrian. Ang driver aminadong nakainom sa isang birthday party at nakaidlip. Hanggang namalayan na lang daw niyang tumagilid ang sasakyan at nabundol ang mga biktimang patawid. Nani nakasulti nimo sir nga nakabangga ka? Wala. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang nakabanggang driver habang nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Umihirit ang isang grupo ng 3 pisong taas presyo sa mga dilatang sardinas. Mula sa 21 pesos, hihilingin ng Canned Sardines Association of the Philippines sa DTI na itaas sana sa 24 pesos ang suggested retail price o SRP ng kada lata ng sardinas. Nagmahal daw kasi ang mga tin sheets o lata na ini-import pa nila abunsod ng paghina ng piso kontra dolyar. Kung hindi raw mapagbigyan ang hiling nilang price hike, posibleng mabawasan daw ang brands na nasa ganitong SRP level. Sinisiga pa makuna ng reaksyon ang DTI. Baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pag-ulan. At kulay tsokolate na baha ang nagpalubog sa Libungan, Cotabato. Sa Malalag, Davao del Sur, humambalang sa kalsada ang mga gumuhong lupa at bato mula naman sa gilid ng bundok. May mga natumbaring puno at solar lights. Sa Sariaya, Quezon, nasira ng malalakas na alon ng 4 na bahay sa tabing dagat. Ay sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan sa Mindanao at Easterly Visayas. Easterly sa umiiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa forecast ng Metro Weather, bukas ng tanghali ay posibleng ulanin ang Mimaropa at Bicol Region. At sa hapon hanggang gabi, uulan sa malaking bahagi ng Luzon. Halos buong Visayas at Mindanao ang uulanin mula tanghali hanggang gabi. At posibleng maging matinding ulan sa ilang bahagi ng Central Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Pinag-iingat ang mga nasa apektadong lugar sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, posible makaranas ng masamang panahon pagsapit ng hapon. Pablo Sofia Beatriz Jazzy. Another achievement unlocked para kay Kapuso star Sofia Pablo. Nag-graduate siya sa grade 12 sa ilalim ng Accountancy, Business and Management strand. Dugot pawis daw ang ipinuhunan ng prinsesa ng City Jail star para maabot ang pangarap at pangakong diploma sa kanyang mga magulang. Napagsabay raw niya ang pag-aaral at pag-aartista, and God rewarded her efforts. Bukod sa inaasam na diploma, nasa top 4 pa siya sa klase. Paano mo na-train yung sarili mo? Paano ka nagkaroon ng disiplina for that? Ano po talaga, sinet ko kasi talaga yung goal ko na gusto kong makatapos, na mataas yung grades ko, na hindi siya magbabago from when I started, na mas mag-focus sa pag-aartista. She was able to maintain her excellent performance, even though she's doing everything online. Actually, today she will be receiving a special award, a Blessed Jordan of Saxony General Excellence Award. So this is a testament that she really excels in her academics amidst all the busy schedules that she has.
plano raw ituloy ni Sofia ang pagpasok ng college. Related daw sa pag-aartista ang kursong napupusuan niya. Pero for now, vacation with friends and prinsesa ng City Jail castmates ang plano niyang gawin. Mag-Hong Kong po ako with friends. Graduation gift ni Daddy. Actually, April pa siya nakaplano. Sabi ko, gusto ko parang detox, huminga, mag-relax, mag-enjoy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.